yung bola. Magaling siyang pumalo pero pag tinamaan niya yung bola, hindi niya alam kung saan napunta yung bola kasi hindi niya nakikita. So ngayon, sabi sa kanyang asawa, hindi na ako mag-golf. Sabi niya, hindi ko rin naman nakikita yung bola Malabo na yung mata ko. Ay, yung kapatid ko, sabi niya, 80 years old. Malinaw ang mata nun. Pasama ka sa kanya para makita niya kung saan bumagsak yung bola. 80 years old na yun. Hindi, malinaw ang mata nun. Hindi sinama niya, nag-golf sila. Pumalo yung malabo ang mata. Tapos nung lumipad ang bola, sabi niya, nakita mo ba kung saan pumunta? Siyempre, sabi niya. Sabi nung 80 years old, malinaw ang mata ko O saan bumunta yung bola? Yun ang problema, sabi niya, nakalimutan ko kung saan napunta. Ulyanin na. Pero tayo mga Christ Ambassadors, di po tayo ulyanin. Amen? Hallelujah. Ang ating pong mensahe ngayong umaga ay pinamagatan ko pong the message of the cross. Ang mensahe ng krus. Tignan po natin yung ating text sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Are you ready? Sabi po ng salita ng Diyos, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Sino yung napapahamak? Yung mga unbelievers. But to us who are being saved, tayo, naligtas, tayo mga mananampalataya, it is the power of God. Sabi po sa Tagalog, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Yung pong mensahe ng krus, meron lang pong isang mensahe Meron lang pong isang message and this is the message of the cross. Ang mensahe po ng krus ay nagdala po ng dalawang reaksyon sa mga tao. Sa mga mananampalataya, ang reaksyon po nila, kamangmangan lang yan. It's just foolishness. Pero sa mga mananampalataya, hindi po yan kamangmangan. Nakita po ng mga mananampalataya na ang mensahe ng krus ay kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. Yung pong mensahe ng krus o the message of the cross, ito po ay para sa lahat. Hindi lang po ito para sa mga unbelievers, para sila po ay mahikayat natin, ma-evangelize natin upang sila po ay maligtas at hindi pong mapahamak. Kundi ang mensahe po ng krus ay mensahe rin po ng kapangyarihan ng Diyos para sa mga mananampalataya. So ano po ba yung mensahe ng krus? Kapag ibinaba mo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17, nandun po yung context kung ano po ang ibig sabihin ng mensahe ng krus. Basahin po natin. So, ang binasa po nating text kanina ay verse 18. Ito po yung verse 17. For Christ did not send me to baptize. Sabi ni Pablo, hindi ako isinugo ng Diyos o ni Kristo para magbautismo, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. So, ang pagkasugo po ni Pablo ay hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi po para magbinyag o binyagan yung mga mananampalataya para sila'y maligtas, kundi upang ipangaral ang Ebanghelyo. Yun po yung ibinigay na trabaho sa kanya ng Panginoong Yesus. Yung pong message of the cross, it refers to the gospel. Kanya nga po sabi ni Pablo, ako'y isinugo upang mangaral, magpahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita po ay gospel. Ang ebanghelyo po, ang ibig sabihin ay gospel o mabuting balita. Hindi po bautismo ang pagkakasugo ni Pablo bilang isang tagapangaral. Meron po kasing mga ibang mangangaral, mabuti na lang dito yata sa atin hindi ito masyadong pinapractice. Nang tinuturo po nila, requirement po ang bautismo o ang binyag para ikaw ay maligtas. Ang kino-quote po nila ay yung Mark 16:16. Nakalagay po kasi diyan, whoever believes and is baptized will be saved. So sabi nila, kung sino yung maniniwala at magpapabautismo, siya yung maliligtas. So isinamahan po nila ng bautismo yung pananampalataya para sila ay maligtas. Pero hindi po nila itinuloy Kapag itinuloy mo yung Mark 16:16, makikita mo diyan that, but he who does not believe will be condemned. Hindi naman niya sinabi diyan na he that does not believe and did not go to baptism will be condemned. So ibig sabihin, hindi kasama yung bautismo para ikaw ay maligtas. Kasi hindi siya requirement
para ikaw ay makondem o hindi makondem. He who does not believe, sabi sana niya ay, and he who did not go through baptism, sabi sana niya, will be condemned, pero wala yung bautismo. So malinaw po, pag kinuha mo yung context ng Mark 16:16, isa lang ang requirement para ikaw ay maligtas. Hindi kasama ang bautismo kahit ikaw ay hindi nagpabautismo. Naalala niyo po ba yung nakapako sa krus sa kanan ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus? Hindi po nagpabautismo yon. Kasi hindi na po niya makakaya magpabautismo sapagkat siya po ay mamamatay na sa oras na yon. Nakapako sila sa krus ng Panginoong Yesus. Ano po ang nangyari? Naligtas po siya. So hindi po requirement ang baptism para sa ating kaligtasan. Malinaw po yan, ano? Okay, so hindi na po natin pakakahabaan yon. Ang message of the cross is the gospel. Ito po yung ebanghelyo, ito po yung good news. Mababasa po natin sa Romans 1:16. Ang nakalagay po diyan, "For I am not ashamed," sabi ni Pablo, "of the gospel of Christ." Why? For it is the power of God to salvation. So yung gospel of Christ is the power of God to salvation. At nabasa po natin sa 1 Corinthians 1:18 that the power of God is the message of the cross. Yun po yung ating verse kanina. Hindi po ba? Sa 1 Corinthians 1:18, meron ba ako nakalagay dyan? Pakibalik mo nga sa 1 Corinthians 1:18 sa una. Yan. Sapagkat for the message of the cross is, sa baba, the power of God. At ang sabi ni Pablo sa Romans, the gospel is the power of God. So yung gospel at saka yung message of the cross, iisa. At ang gospel po na itinuturo, ipinapahayag ni Pablo ay ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Acts chapter 20, verse 24. Makikita po natin sa Acts 20:24, sabi ni Paul, the task, ang binigay sa kanya, datapwat hindi ko minamahal ang aking sariling buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus. Ano yung ministeryong tinanggap ni Paul sa Panginoong Yesus? Ang sabi po ng Acts chapter 20 verse 24, the task of testifying to the good news, to the gospel of the grace of God. So yung mabuting balita po na ipinahahayag ni Pablo, it is the message of the cross. It is the gospel of Christ. It is the gospel of the grace of God. Malinaw po yan. Naintindihan po natin yan. So ano lang po ito, parang nag-i-introduction muna ako. The message of the cross, para hindi po nyo makalimutan, ay ginawan ko ng acronym. At ang acronym na ginawa ko po ay CROSS din. CROSS. So ito po yung mga i-discuss natin ngayong umaga. Makipagtyaga ko po kayo sa akin. At tandaan nyo po para hindi nyo lang malimutan. The message of the cross is, letter C, Christ and Him crucified. Letter R, the message of the cross is reconciliation of man with God. Letter O, ang mensahe ng cross is outside of time. Ito po yung mensahe na eternal, outside of time. Wala po sa panahon. Hindi po sakop ng panahon. Letter S, it is the shadow in the Old Testament and it is fulfillment in the New Testament. Ang ibig ko pong sabihin dyan, the message of the cross is the whole Bible. Is in the entire Bible. Nasa Old at saka sa New Testament. Hindi lang po siya nasa New Testament, kundi nasa Old Testament din. Shadow nga lang siya doon. At ang message of the cross is the soul. It is the only message. Wala pong ibang mensahe, kundi ang mensahe po ng krus. At ang mensahe ng krus ay ang tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. At ang tinapos na gawa ng Panginoong Yesus ay ang gospel of grace, ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos. So magsimula po tayo. Number 1, the message of the cross is Christ and Him crucified. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 2, sabi ni Pablo, "For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified." Wala na akong gustong malaman pa. Sabi niya, maliban si Kristo at siya na nakapako sa krus. Sa NLT, nakalagay po doon, for I decided to concentrate only on Jesus Christ and His death on the cross.
Isa lang po ang gospel, mga minamahal. Ang gospel po, it is the gospel of grace. Ito po ay tumutukoy kay Jesus at sa kanyang tinapos na gawa sa krus. Sa gospel po, na ipinapahayag natin dito sa Christ Ambassadors, ang mabuting balita po ay kung sino si Jesus, kung sino ang Diyos, kung ano ang kanyang ginawa sa krus para po sa atin, at kung ano na po yung ating kalalagayan ngayon, kung ano po yung ating pagkakakilanlan, yung ating identity ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang ginawa. Sa Galatians chapter 1, verses 6 hanggang 9, kapag binasa po natin dyan, nagbigay po ng warning si Pablo. Sabi ni Pablo, kahit anghel pa ang mangaral ng ibang ebanghelyo, different gospel. Meron na po kasing gospel na dala si Paul sa kanila. It is the gospel of grace. Pero biglang may dumating na nangaral ng ibang gospel. Yung iba, ang ginawa ng mga ibang nangaral, yung mga Judaizers na tinatawag nila, isinali nila yung gawa doon sa biyaya ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. So sabi ni Paul, kahit anghel pa ang mangaral ng ibang ebanghelyo, different gospel, o kaya ng pinasamang ebanghelyo, perverted gospel, itakwil ninyo, sabi niya. Itakwil ninyo. Huwag niyong tanggapin. Mabigat po itong word na itakwil o be accursed sapagkat meron pong kahulugan yan sa Biblia na anathema. Yung pong kahulugan na anathema, kapag tinignan mo siya sa pagkakasali niyo, sa pinanggalingan niyang Grego, ito ay masumpa o ito ay itapon sa impyerno, maimpyerno. Yun ang ibig sabihin. Pag tinignan mo yung context ng Galatians, mga minamahal, nabasa niyo na ba yung Galatians? Yung po mga tiga-Galatia, sila'y tumanggap ng biyaya ng Panginoon. So sila'y naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi ng Ephesians chapter 2, verses 8 hanggang 9, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ating pinanampalatayanan at ito ay hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Tingnan niyo po ang mabuti. Yung pong mga tiga-Galatia, tumanggap po sila sa Panginoon at sila'y naligtas. Subalit, meron pong dumating na tiga-Jerusalem na kailangan daw ay magkaroon sila ng dapat gawin. Ang dapat pong gawin nung panahon na yon ay magpatuli, magpa-circumcise para po sila ay, ibig sabihin, sumunod sa kautusan para sila ay maligtas. Ang sabi ni Pablo sa kanila, sino yung luminlang sa inyo? Sino yung dumaya sa inyo? Makadase na kayo, miglandero pa. Nasa kama na kayo, lumipat pa kayo sa sahig. Sabi niya, kaya kung sino man ang darating sa inyo, kahit anghel man o kahit sino man sa amin, ang magdadala mga ngaral ng ibang ebanghelyo, ng different gospel o ng perverted gospel ay itakwil. Yung pong mga nababasa nating ibang mga sinasabi ng mga ibang mga ngaral, yun daw pong mga ganito ay hindi maliligtas kundi maiimpyerno. Pero gusto ko lang pong ayusin po natin yung ating paniniwala. Yung pong tao kapag siya po'y nanampalataya at naligtas, ano po ang naborn again sa kanya at naligtas? Laging tanong yan ni Pastor Rolly. Ang sabi natin ay ang ating espiritu. Noong maligtas po yung ating espiritu, yung po bang espiritong yan ay ligtas na eternally? Yes. Hindi po ba? So kahit merong mix na humalo sa kanila, sealed na yung spirit ng tao at hindi na yan mapapahamak pa. So ano yung ibig sabihin ng anathema? Ang sabi ni Paul dyan, kahit na kapag merong ibang ebanghelyo o different gospel at perverted gospel na tinatanggap ninyo, sabi niya, yung taong nangangaral na yon, sabi niya, ay i-excommunicate nyo. Yun ang ibang ibig sabihin ng anathema. Huwag nyong tanggapin, huwag nyong papag-preach sa inyong pulpito kasi masisira lamang ang mga kaisipan ninyo sapagkat magpapasok siya ng ibang mga katuruan na hindi naman ayon sa mabuting balita ng biyaya ng Diyos. So, ligtas po yung ating mga kapatid kung sila po'y tumanggap sa Panginoon, pero naniniwala pa rin sila na kailangan dagdagan ng gawa. Ligtas naman po sila, pero hindi lang nila ma-enjoy kung ano yung na-enjoy ng mga Kristiyano. Yung pong mga dumalakad sa mixed grace, sa turo na kailangan pang meron kang gawin para manatili ang kaligtasan mo, ito po yung mga Kristiyanong hindi masaya. Ito po yung mga Kristiyano na laging balisa. Ito po yung mga Kristiyano na nagsasabi na kulang
siguro kulang pa yung aking ginawang pagsisikap. Baka hindi pa rin ako makarating sa langit. Kasi po akala nila yung pagpunta nila sa langit ay nasa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na ingatan yung kanilang kaligtasan. Subalit tayo po ay naniniwala na kapag tayo po ay tumanggap sa Panginoon, tayo po ay meron ng kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. At yan ang estado mo, kapatid. Yan ang iyong kalagayan ngayon. Kung tunay kang tumanggap sa Panginoong Yesus, kung tunay tayong na-born again, meron po tayong assurance ng buhay na walang hanggan sapagkat pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Hindi na po natin ngayon problema. Sige, palakpakan po natin ng Panginoon. Hindi na po natin ngayon issue ang kasalanan. Pero hindi po dahilan yan para gumawa tayo ng kasalanan. Sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ang siyang pumipigil sa atin para gumawa ng kasalanan. Manapa, ito yung nagtutulak sa atin upang gumawa ng kabutihan at upang i-display natin kung sino si Jesus na nasa ating mga buhay. Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Maraming pong mga kulto, pag binasa po ninyo yung mga istorya ng mga relihiyon, maraming pong mga kulto, ang claim nila, kinausap daw po ng anghel yung kanilang founder. Kanya binigyan tayo, pero po ba kayong alam na wag po tayong magbabanggit ng ng pangalan. Pero yun po yung sinasabi nila, ay yung aming founder, si kapatid na ganito, kinausap ng anghel, kaya itinayo itong church na ito. Kaya po binigyan tayo ng prophetic warning ni Paul na kahit anghel pa o kahit sino pa sa kanila, basta mangaral ng ebanghelyo na iba sa nauna nilang ipinangaral, ay huwag nating tanggapin. I-excommunicate natin. We do not allow them to preach in our pulpit. Hindi natin sila, kakausapin natin sila, pero hindi natin pakikinggan yung mga itinuturo nila na pervert na mensahe. Ang tunay na kaligtasan ay ayon lang po sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Wala pong maibabawas at walang maidaragdag. Ito po yung tunay at dalisay na mabuting balita. This is pure grace. Wala kang ambag, sabi nga ni Pastora Carla, wala kang ambag, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon, ikaw ay naligtas at ikaw ay may kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Amen? So yun po yung una. Palakpakan na po natin ng Panginoon. Yung pong mensahe ng krus, the revelation of gospel of grace, alam po ninyo, ang tao po ay makasalanan mula po nung siya isinilang. Sabi ng awit 51:5. Man is sinful mula nang siya isinilang. At ang tao po ay namuhay na makasalanan. Romans chapter 3 verse 10 at saka Romans chapter 3 verse 23. At alam po natin, sabi rin sa Romans 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya dahil ang Diyos po ay makatuwiran, at ang Diyos po ay makatarungan, tayo po dapat yung nakapako sa krus eh. Tayo po dapat yung pinarusahan. Pero dahil po ang mabutang balita ng grace ay patungkol po sa ginawa ng Panginoong Yesus, inako pong lahat ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Kinuha po niyang lahat ang ating mga karumihan at ito po'y kasama niyang nakapako doon sa krus na ipakong kasama po ng Panginoon doon sa krus. Madalas po namin sabihin dito, na may nangyaring palitan. Meron pong divine exchange. Sa krus po may nangyaring divine exchange. Marami pong palitan na nangyari pero magbabanggit na lang po ko ng mga ilan. Kinuha ng Panginoong Yesus ang ating pwesto sa krus. Kinuha po niya. Dapat tayo ang nakapako sa krus eh. Kinuha po niya yung ating pwesto sa krus. At ibinigay naman po niya sa atin ang upuan sa tabi ng ating amang Diyos. What a divine exchange. Ikaw dapat ang nakapako, pero ang ginawa niya, siya yung napako para ikaw ay makaupo sa kanan ng Ama. Positionally, ang kalagayan natin ngayon, tayo po ay nakaupo ngayon sa kanan ng ating Amang Diyos. Sa krus po, natanggap ng Panginoong Yesus ang parusa ng ating kasalanan. Kay Kristo naman, natanggap naman natin ang pagpapala at ang pabor ng Diyos. Tinanggap niya lahat yung parusa para maibigay niya sa atin ang pagpapala. Nakita niyo po ba yung kabutihan ng Panginoon? Sa krus, isinagaw ng Panginoong Jesus, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ko pinabayaan? O ba't pepaimburisan mo ko? He was forsaken by God. Tinalikuran po siya ng Ama upang tayo ngayon ay hindi niya talikuran kailanman. Minsan lang po tinawag ng ating Panginoong Jesus na God ang Ama.
Yun po ay yung nakapako siya sa krus. Ginawa po niya yon. Sumigaw po siya ng my God, para po tayo makatawag ng Abba, Father sa ating Amang Diyos. Yun po yung divine exchange. Upang tayo po ngayon ay hindi na niya talikuran kailanman. At dahil sumagoy po siya ng my God, why have thou forsaken me? Tayo po ngayon ay pwede namang sumigaw ng my Father, why have you so loved me? Ganun po kabuti ang Panginoon. Amen? Are we connecting? Tinawag po ni Kristo ang kanyang Ama na Diyos upang sa pamamagitan po niya, matawag naman natin na Diyos, ang Diyos na ating Ama. Sa Romans 8:15, mababasa po natin diyan, but you receive the spirit of adoption by whom we cry, Abba, Father. Yun po yung ating tinanggap. Tayo po ay tumanggap ng espiritu ng ng adoption para po tayo makasigaw ng Abba, Father sa ating Diyos Ama. Sa Galatians 4:6, and because you are sons, ang sabi ni Pablo, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So tayo po ngayon ay naging anak ng Diyos. Tinalikuran si Jesus para po tayo ay hindi talikuran ng Ama. Napako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, tinanggap niya yung ating posisyon para ngayon mailagay niya tayo sa posisyon na nakaupo sa kanan ng ating Panginoong Jesus. Because of Christ and His finished work at the cross, ito po yung nangyari sa atin. We became, para hindi nyo na naman makalimutan, ginawa ko na naman pong cross yung acronym. We became children of God. We are now righteous and holy in the holiness and righteousness of Christ. We are now overcomers and conquerors. We are now saved eternally and we are secure in God's love. What an amazing God we serve. Amen? What a great Father we have. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron po ba kayong nakita doon that ang mensahe ng cross is Christ, all about Christ and His finished work? Christ and Him crucified? Let's go to number 2. Yung number 2 po ng mensahe ng cross is the reconciliation of man with God. Sa 2 Corinthians chapter 5, verses 17 hanggang 21, basahin po natin. Basahin ko po, so sabayan niyo ako. Nilagay ko po sa Tagalog para mas maunawahan natin. Kaya't kung sino man ay nakay Kristo, are you in Christ? Amen. Siya'y bagong nilalang. Are you a new creation? Yan. Tanggap natin yung katotohanan na yan. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Verse 18, datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos. Hindi po pawing. Talagang, yung aking laptop medyo luma na kasi. Na pinakipagkasundo tayo, reconciled, yung pong ibig sabihin ng pinakipagkasundo tayo, sa Kanya rin, sa ating Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa atin ang ministeryo ng pagkakasundo or the ministry of reconciliation. So tayo po, dahil tumanggap tayo sa Panginoong Yesus, we became new creation, we are now reconciled with God. Verse 19, sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Sa English po, yung salita ng pagkakasundo is the message of reconciliation. Verse 20, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. So, ano yung kalalagayan mo? You are Christ Ambassador. Dito po natin kinuha yung ating pangalan. 2 Corinthians 5:20. Kami nga ay mga sugo sa pangalan ni Kristo. We are Christ Ambassadors. Nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y pinapamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y magipagkasundo sa Diyos. At ang sabi ng verse 21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan, si Jesus, hindi po siya nakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala. He was considered as sinful ng Diyos. Upang tayo'y maging sa kanya'y, kanino? Kay Jesus, maging katuwiran ng Diyos.
Dito po natin kinuha yung we are now the righteousness of God in Christ. Now, isa-isahin po natin, i-dissect po natin yung verse na yan. Nandiyan pa po ba kayo? Naunawahan niyo po ba yung tinuturo ko? Ang mensahe po ng krus ay ang reconciliation ng tao sa Diyos. Sa verse 17, tayo po na kay Jesus, tayo po yung naging bagong nilalang. Amen? Tayo po yung naging bagong nilalang. Because we are in Christ, we became a new creation. Yun po yung sinasabi ng verse 17. Sa verse 18, we were reconciled with God through Christ. Na-reconcile po tayo. Naipagkasundo po tayo sa Diyos sa pamamagitan po ni Kristo. At ano po yung maganda ron? Ibinigay po sa atin ang ministry of reconciliation. Tayo po ngayon ay mga ministers ng pagkakasundo ng mga nasa sanlibutan para sila po ay magkaroon ng reconciliation sa ating amang Diyos. Verse 19, ang sabi po doon, ibinigay po sa atin, He committed to us the message of reconciliation. Ano po yung message of reconciliation? Ano po yung message of reconciliation? The message of reconciliation na nasa verse 19 is, God is not counting our sins against us. Hindi na ibinibilang pa ng Diyos ang ating mga kasalanan sa atin. Romans 4:8, sabi ni Paul, mapapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Tignan mo ang katabi mo ngayon. Mukha bang mapalad yan? Tignan mo yung palad niya. Mukha bang mapalad yan? Mapalad yan, kapatid, sapagkat hindi na ibinibilang ng Diyos sa kanya ang kanyang kasalanan, sapagkat pinili ng Diyos na kalimutan ang lahat ng mga kasalanan na nagawa ng kanyang mga anak. I will remember your sins no more, ang sabi ng Panginoon. Paano mo ngayon sasabihin na mali ang mensahe ng biyaya, samantalang buhay na buhay ang kanyang mga salita? Ang mensahe na ipinagkatiwala sa mga Christ ambassadors ay ang mensahe na hindi na ibibilang pa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga tao na sa Kanya ay nakipagkasundo. Amen? Tingnan natin yung sinasabi ng verse 20. So we became Christ ambassadors. Yan ang katatayuan mo ngayon, kapatid. Hindi ka lang anak ng Diyos. Hindi ka lang tagapagmana ng kaharian ng langit. Hindi ka lang pinagpala, hindi ka lang pinaburan, hindi ka lang matuwid, hindi ka lang holy sa harapan ng Panginoon. Subalit, ginawa ka ng Panginoon na ambasador niya sapagkat gusto niya sa pamamagitan mo, maabot niya ang sanlibutan at sila rin ay ma-reconcile. Madala rin sa kanila yung mensahe ng krus, yung reconciliation. Amen? At kaya po natin gawin yung mga bagay na yan. Bakit po meron tayong kakayahan ngayon na gawin yan? Malinaw po ang sinasabi ng verse 21. Pwede po nating effectively gawin ang trabaho, ang mga gawain bilang mga ambasador. Sapagkat tayo po ngayon, ano po tayo ngayon? We are now the righteousness of God in Christ. Through the finished work of Christ, we can effectively do the work as Christ ambassadors. Sapagkat reconciled na po tayo sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesus at sa pamamagitan po ng pagtanggap natin sa kanyang regalong righteousness. Yung pong righteousness na sinasabi diyan na ibinigay po sa atin ni Jesus ay righteousness po na regalo niya sa atin na hindi po natin pinagpagalan. Hindi po tayo papasa sa Diyos kung yung ating sariling katuwiran lang ang dadalhin po natin sa kanyang harapan. Ang daladala po natin sa Panginoon, sa ating pagharap sa ating Panginoong Yesus, sa ating Diyos, ay ang katuwiran ng ating Panginoong Yesus. So, pwedeng-pwede na po natin ngayong ipakilala kung sino si Kristo sa mga nasa sanlibutan upang sila po'y ma-reconcile. Madala po natin yung mensahe ng krus sa kanila sapagkat alam na po natin ngayon ang ating kalalagayan at identity. We are already the righteousness of God in Christ, ang sabi ng verse 21. So, we can do our ambassadorial ministry effectively because we are already reconciled with God, we are made righteous, and we just go with the flow. Magpo-flow lang po tayo by the leading of the Holy Spirit. Mga minamahal, the Holy Spirit is the one that will empower us to be Christ ambassadors. Hindi po ako marunong magsalita, Pastor. Paano ka po madadala yung mensahe ng krus? Ipakita mo sa kanila ang buhay mo, kapatid. Kapag nakita ng mga taga-sanlibutan ang buhay mo, yung mensahe ng krus nasa buhay mo na kanilang nakikita at namamalas. Amen. Hallelujah. So the message of the cross is reconciling man with God. Number 3. Puntahan po tayo sa number 3.
Sabi ko po kanina, it is outside of time message ang mensahe ng krus. Bakit po ginawa kong outside of time? Wala po akong makitang letter O na aangkop. Kaya kailangan mong mag-improvise, di ba? Dapat ganun kayo, mga kabataan. Nagmana kami sa inyo. So yung mensahe po ng krus is an eternal message. It is out of time. Hindi saklaw ng panahon. Yung mensahe po ng krus hindi nagsimula some 2,000 years ago. Hindi po doon nagsimula. Alam po ninyo, ang Diyos ay walang simula. Okay po ba sa atin yon? Tanggap natin yon? Ang Diyos po ay walang simula at wala po siyang hangganan. At hindi po saklaw o sakop ng panahon. Hindi po siya apektado ng galaw ng planetang mundo. Naniniwala po kayo doon? Sapagkat ang ating Diyos po ay eternal. Sabi ni Isaiah sa 57 verse 15. Sabi ni Isaiah, for thus says dinefine po niya, pinakilala niya kung sino ang Diyos. The high and lofty one who inhabits eternity. Yun po yung ating Diyos. He inhabits eternity. Eternal po ang ating Diyos. Walang simula, walang hangganan, hindi po saklaw ng panahon, hindi po apektado ng galaw ng mundong ito. So when you ask God kung kailan namatay si Kristo, anong sasagot niya sa'yo? 2,000 years ago? Hindi po sa saklaw ng panahon eh. Hindi po sa saklaw ng galaw ng planetang mundo. Ang isasagot sa'yo ng Diyos kapag tinanong mo sa Kanya kung kailan namatay si Kristo, ang sasagot po ng Diyos sa atin, si Kristo ay namatay sa krus bago palikhain ang mundo. Dahil ang Diyos ay hindi saklaw ng panahon, sa Diyos tapos na at nakita na niya ang lahat bago pa ito nangyari. Kaya yung sinasabi kong napatawad, yung iba kasing mga hindi naniniwala na pinatawad pati yung ating future sins, hindi nila nasilip ito eh. Hindi nila nasilip na ang Diyos ay hindi saklaw ng panahon, hindi nila naalam o naunawaan na ang Diyos, nakita na niya kung ano yung gagawin mong kasalanan in the future at pati yon ay pinatawad na sa pamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Tignan niyo sinasabi ng Revelation 13:8. All whose names have not been written in the book of life. Daw po mga paalala na hindi nasusulat sa libro ng buhay. Yung libro ng buhay, sabi po ng Revelation 13:8, belonging ay magpag-aari o para sa Lamb, the Lamb that was slain from the creation of the world. So makikita natin dyan, na yun po palang ating Panginoong Yesus ay siya po ay kinatay na, yung tupa, kinatay na doong pasimula ng mundo. Yung pong lamb dyan, tumutukoy po sa Panginoong Yesus. Sa John chapter 1 verse 29, ang sabi ni Juan Bautista, behold the Lamb of God. So yung lamb na kinatay po, after the foundation of the world, na sinasabi ng Romans, it talks about our Lord Jesus. Ito po ay nakapatungkol sa ating Panginoong Yesus. The Lamb who takes away the sin of the world. Kanya lang po may problema tayo rito. Yung pong preposition na from, na ginamit po ng mga nagsali ng Bible, hindi po accurate translation. Yun daw pong preposition na from, ay hindi po talaga yan ang nandoon sa Biblia. Sapagkat sa Greek word po, ang ginamit ay apo, meaning before. So hindi po pinaslang o hindi po kinatay ang Lamb of God from the foundation of the world, but before. Bago palikhain ang mundo, before the creation of the world, the Lamb was already slain. Nakasunod po ba kayo sa akin? Kaya hindi po saklaw ng panahon eh. Yung mensahe po ng krus, hindi po ito saklaw ng panahon. Ang mensahe po ng krus ay lagpas sa kapanahunan po ng tao. Ito po'y walang hanggang mensahe. Eternal message. Bago pa man po nagkasala ang tao, naglaan na po ang Diyos ng katubusan para sa tao. Naglaan na po siya ng solusyon sa problema ng tao. Bago pa po nagkasala ang mga tao, bago pa po nagkasala at bumagsak si Eva at Adan, mga minamahal, ang Diyos po naglaan na po ng katubusan. Bago pa man nilikha ang tao, alam na ng Diyos na babagsak siya. Alam na po ng Diyos na magkakasala siya. Kaya't naglaan po ang Diyos ng katubusan para sa tao. Ito po yung gusto kong maunawaan po ninyo. Hindi po nilikha ng Diyos ang tao para bumagsak at magkasala. Pastor, alam naman pala na niya eh. Bakit pa niya nilikha?
Nakita na pala niya na babagsak siya eh. Bakit nilikha pa niya? Hindi po layunin ng Diyos na likhain niya ang tao para bumagsak at magkasala. Ang paglikha po sa tao ay pasya ng Diyos. Ang pagbagsak ay pasya ng tao. Nakita niyo po ba yung kaibahan doon? Ang pasya po na bumagsak, ito po'y pasya ng tao. Alam po ng Diyos na babagsak ang tao. Pero hindi po niya pwedeng pigilin. Dahil dilikha po niyang tao na may free will. Pwede kang pumili. Kaya nga po may tree of life at saka tree of the knowledge of good and evil para makapamili ang tao. Pwede kang pumili. Meron kang free will. Pinili po ng Diyos na likhain ang tao. Salamat sa Panginoon. Purihin po siya. Pinili po ng tao na magkasala at bumagsak. Hindi po pinili ng Diyos para sa kanila sila'y bumagsak. Sila po mismo ang pumili nun. Yun po yung kanilang desisyon. Ngunit, ito po yung mabuting balita. Pinili naman ng Diyos na iligtas ang tao kung kaya't bago pa bumagsak ang tao, naglaan na po siya ng kordero na namatay para sa katubusan ng tao bago pa likhain ang sanlibutan. Pinili ng Diyos na lanangin ang tao kahit alam niya na magkakasala ang tao. Pinili ng tao na bumagsak at magkasala, pero pinili po ng Diyos na iligtas ang tao. Kaya kahit hindi pa nangyayari yung paggawa ng kasalanan at pagbagsak ng tao, meron na pong kordero ng Diyos na kinatay para sa kasalanan ng tao na magagawa niya in the future. Amen! Yun po yung mensahe ng cross, mga minamahal. Kaya kapag alam mo to, ganito pala. Yung pala mga kasalanan na hindi mo man gustong gawin, pero talagang nagawa mo. Minsan meron pong nagsasabi na hindi naman sinasadya. Anong hindi sinasadya? Pag gumawa ka na sa kasalanan, sinadya mo yan. Pagka meron ka pang kasalanan na gawang ganon, nakita na po ng Diyos yon. At yung pong ating kapanatagan ay yung katotohanan na dahil nakita na ng Diyos yan from eternity past, kasama po yan sa pinagsakripisyohan at binayaran ng ating Panginoong Yesus. Amen. Yung pong cross, hindi lang po basta naisip ng Diyos yon dahil nagkasala ang tao. Ay, nagkasala si Eva at Adan. Kailangan merong magbayad ng kanilang kasalanan. Hindi po yan afterthought. Hindi po bigla na lang naisip ng Diyos dahil bumagsak ang tao na kailangan po niyang iligtas sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak sa krus. Ang kaisipan po ng krus ay mas nauna bago ang pagbagsak ng tao. Bago pa nagkasala si Eva at Adan, ang kordero ay pinatay na bago pa tinatag ang sanglibutan. At dahil hindi po magkatugma ang walang hanggan sa may hanggan, nandito po tayo sa mundo na may hanggan, ang Diyos po ay nananahan sa walang hanggan. Hindi po pwedeng magtugmayan. Makinig po kayo sa akin. Dahil hindi po magkatugmayan, ang ginawa po ng Diyos, pumasok po siya sa ating panahon upang ito po ay ating makita. Yung pong nakita na ng Diyos at kanyang ginawa, pumasok po siya sa ating panahon sapagkat eternity past po yun eh. Hindi tayo pwedeng pumunta doon sa eternity past. Ang ginawa ng Diyos, siya po yung pumasok sa ating panahon, yung kanyang bugtong na anak ay nagkatawang tao at pumasok sa mundo para po ipakita sa atin yung ginawang pagkatay sa kordero ng Diyos. Para po pag nakita natin, maunawaan natin, malaman natin, mapanampalatayanan natin, at ikaligtas po ng bawat mananampalataya sa Kanya. Amen! Ganun po kabuti ang Panginoon. Nakikita niyo po ba yung sequence? Hindi po natin kayang makita ang walang hanggan, yung pong eternity past. Kung saan bago palikhain ng mundo, ang kordero ay kinatay na. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao at pumasok sa ating kapanahunan upang ito po ay ating masaksihan, upang ito po ay ating makita, upang ito po ay ating mapanampalatayanan, upang ito po ay ating ikaligtas. O tingnan niyo po yung sinasabi ni Peter. Tingnan niyo po yung sinasabi ni Pedro. 1 Peter chapter 1, 18 to 20. For you know that it was with perishable things such as silver and gold that you were redeemed. For you know that it was with, baka mali yung aking pagkakatype. For you know that it was not, hindi sa pamamagitan, meron pong not yan. Siguro yung aking coconut medyo na pagod na nung tinatype ko yan. For you know that it was not with perishable things, hindi sa pamamagitan ng mga perishable things, such as silver and gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you
from your forefathers, yung namana po natin na empty life galing kay Adan. Ang sabi po niya sa mga sumunod na verse, but, saan po tayo niligtas? With the precious blood of Christ. Sino po yung precious blood? Sino po yung Kristo tinutukoy dito? Yung pong lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but revealed these times for your sake. So bago pa kinreate ang mundo, pinili na si Kristo para sa iyong mamatay, para sa kasalanan ng tao. Nakita niyo po yon? Hindi po afterthought bago pa likhain ang mundo. Dahil alam na ng Diyos na babagsak ang tao, inilaan na po niya, pinili na po niya yung kanyang bugtong na anak upang siyang mamatay para sa ating mga kasalanan. What a wonderful Savior we have. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Ang kordero po ay pinili at kinatay sa kapanahunan po ng Diyos. Before the foundation of the world. Bago pa po nalikha ang mundo at ngayon ay nahayag sa ating kapanahunan. Bakit? For our sake. Para po kasi po yung tao kailangan niyang makita Ang style po kasi ng tao, to see is to believe. Ang style po ng Diyos, believe first and you will see. Baliktad, di po ba? Ang gusto po ng Diyos, lumakad tayo sa pananampalataya. Yung pananampalataya po, hindi mo nakikita, pero pinagtitiwalaan mo. At tayo po ngayon kasi ang gusto natin, makita muna natin bago ko natin paniwalaan. Naunawan niyo po ba ako? So ito pong lahat ay nangyari for our sake. Ang kinatay na kordero ng Diyos, ito po yung mensahe ng krus. Ito po ay mensahe mula sa walang hanggang nakaraan at nahayag sa ating kapanahunan for our sake. At saklaw nito ang walang hanggang hinaharap. Up to the last part of the Bible, in the book of Revelation. Pag binasa mo yung book of Revelation, ang bida doon ay yung Lamb of God. Walang ibang pinag-uusapan doon kundi yung kordero ng Diyos. Ang tinutukoy po ng book of Revelation is Jesus. So kasama po, mga minamahal, sa mensahe ng krus ay yung ginawang pagliligtas ng Panginoon bago palikhain ang sanlibutan sa ating kapanahunan ngayon upang ating makita at mahayag sa atin para sa ating, for our sake. At ito'y sumasaklaw hanggang sa pangwalang hanggan. Kaya sa book of Revelation, makikita po natin dyan ang pinag-uusapan na yung Lamb of God sa walang hanggang hinaharap. Naroon pa rin po yung kordero ng Diyos sapagkat ang mensahe po ng krus ay patungkol kay Kristo. Patungkol po sa ating Panginoon. Patungkol sa ginawa ng Diyos na hindi pa man nilikha ang mundo sapagkat hindi siya saklaw ng mundo at ng panahon natin ay nangyari na pong lahat yan at nakita pong lahat na nangyari na. Kaya mga minamahal, ang ating pong blessed hope ay yung katotohanan na lahat po ng mga nangyayari ngayon sa ating mga buhay, replay na lang po yan sa Panginoon. Kung may pinagdadaanan kang kahirapan ngayon o challenges ng buhay kapatid, nakita na ng Panginoon yan. At alam niyo po kung ano yung sabi ng Panginoon? For I know the plan that I have for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you a hope in a future. Nakita na po ng Diyos ang kalagayan ng bawat isa. Nakita niya yung karamdaman mo, nakita niya yung hirap na dinaranas mo, nakikita niya yung pagkukulang mo, yung kasalatan mo, nakikita lahat ng Panginoon kung ano nangyayari sa buhay mo. At meron na po siyang nakalaan na magandang plano para sa bawat isa sa atin. At ang plano po niya yan ay pwede nating panghawakan sapagkat meron po tayong Diyos na tapat. Amen. Sige po, pinapalakpakan natin ng Panginoon. Itodo natin ang palakpak para sa Diyos na buhay. Hallelujah. Dalawa na lang po. The message of the cross is shadow in the Old Testament and fulfillment in the New Testament. Ito yung number 4. Alam niyo kung anong ibig ko sabihin dyan? Simple lang po Ang ibig ko lang sabihin dyan, the message of the cross is in the whole Bible. Hindi lang sa New Testament, buong Biblia, sa Old Testament at saka sa New Testament. Hindi pang bagong tipan lang, pang Old Testament din. Ang mensahe po ng krus ay concealed, nakatago sa Old Testament at na-revealed sa New Testament. Ito po ay propesiya, inihula noong lumang tipan. At ito po yung naging kaganapan sa bagong tipan. Ang mensahe po ng krus ay shadow ng Old Covenant at fulfillment in the New Covenant. Ito po ay pangako sa lumang tipan at ang kaganapan po ay nasa bagong tipan. Kapag binasa mo ang lumang tipan, hindi mo makikita si Kristo doon
bilang Kristo na naihayag sa New Testament. Sapagkat siya po'y nakatago sa pamamagitan ng mga propesiya at saka sa mga types and shadows sa mga anino. Lahat po ng nasusulat, ang sabi ng Deuteronomy 29:29, ay para sa atin. So lahat po ng mga nasusulat na yan, na-reveal po yan sa atin. So kasama pong na-reveal dyan yung mga nasulat sa Old Covenant, sa Old Testament. Subalit ang mga bagay na sikreto ay para sa Diyos. Hindi po lahat ng bagay patungkol sa Diyos, maginig po kayo sa akin, ay naisulat sa Bible. Hindi po lahat. Kasi hindi po, parang yung Bible na, yung po binabasa natin sa Bible ay hindi po magkakasya doon kung isusulat mo yung lahat patungkol sa Diyos. Napakalaki po ng Diyos kaysa sa pahina ng ating mga Biblia. Ang mga nasulat po sa Bible ay mga bagay na kailangan lang muna nating malaman habang tayo po ay nasa bahagi ng mundong ito. Yun lang po yung kailangan nating malaman yung lahat ng nasulat. Yung pong iba, madidiscover po natin yan sa eternity. Hindi po natin, makikilala po natin yan, hindi po dito sa lupa, kundi yung patungkol po sa Diyos ay mas maunawaan natin, mas maihahayag sa atin kapag nandun na po tayo sa eternity. So ngayon, mag-cashier na muna tayo kung ano po yung kapahayagan na nasa kasulatan. Okay lang po ba yan? Huwag mo nang, kung bisan, nagko-quote tayo nang wala naman sa kasulatan Ano tuloy ang sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 4:6. Do not go beyond what was written. Yung po kasing iba, naramdaman lang nila dahil emotional, akala nila mensahe na ng Diyos yun. Hindi po, lahat ng minimensahe natin dito, kapahayagan ng Diyos na nasa lumang tipan at nasa bagong tipan. Hindi po yung nararamdaman lang natin. Kasi kung minsan, meron ka lang naramdaman, nakala mo, kilos na ng banal na espiritu yun Saligsigin mo yung Bible. Gusto ba ng Holy Spirit na ganito yung ginagawa ng iyong mga kapatid o ng iyong mga miyembro? O baka ang mas gusto ng banal na espiritu ay ipahayag si Kristo. Yung i-focus mo si Kristo, yung kanyang tinapos na gawa. So wag kang mas hihigit sa mga bagay na nasusulat. Amen. So si Kristo po ang subject matter ng Old Testament at saka ng New Testament. Sa John chapter 1, verse 45, nung si Filipo, nakita niya si Nathaniel. Ito po yung mga apostol ni Jesus. Sabi niya kay Nathaniel, we have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Natagpuan namin, nasumpungan namin, yung isinulat ni Moses sa mga kautusan, at yung mga inihula ng mga propeta. Si Jesus, na taga Nazareth. Sabi ni Philip kay Nathaniel. So dito po, makikita natin na meron dalawang section ng Old Testament, yung sulat ni Moses, yung first 5 books, Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy, na tumutukoy kay Jesus. At saka po yung mga sulat ng mga propeta. Tapos, sabi po ni Philip, ang mga nasulat ay patungkol kay, kanino po patungkol yung mga nasulat na sinulat ni Moses? Patungkol kay Jesus of Nazareth. Di ba? Kung ito po ay patungkol kay Jesus, ito po ay patungkol sa mensahe ng krus. Do you agree? Kapag ito po ay patungkol kay Jesus, patungkol po ito sa kanyang mabuting balita, sa mensahe ng krus. So, ang tinutukoy po dyan ni Moses, sa pagkakapahayag po ni Juan, at saka ng mga propeta, ay ang Panginoong Jesus, at ito po ay tumutukoy sa mensahe ng krus. Sa John chapter 5, verse 46, ang sabi po ng Panginoong Jesus, if you believe Moses, you would believe me. Kung pinaniwalaan nyo si Moses, ang sabi ng Panginoong Jesus, paniwalaan nyo rin ako. Bakit po? For Moses wrote about me. So yung palang isinulat ni Moses, yung 5 aklat sa pahina ng Biblia, yung 5 aklat, ito po'y tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. Naalala niyo po si Jesus nung siya'y mabuhay na maguli at sila po'y naglalakad sa road to Emmaus. Meron pong dalawang ang halagad doon na nakasabay po siyang naglalakad. So sabi po ng Panginoon sa Luke chapter 24 verse 44 hanggang 45. Tingnan po natin. Sabi po niya doon sa mga alagad, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me
Saan po isinulat? In the law of Moses, isinulat ni Moses, the prophets, and the Psalms. So sa Old Testament, isinulat po ni Moses, isinulat ng mga propeta, at isinulat po sa awit ang patungkol sa ating Panginoong Yesus. Malinaw po yan, ano? So 3 sections po ng Old Testament. Sulat ni Moses, sulat ng mga propeta, at ng mga awit. So according to Jesus, lahat po ng mga sulat na ito ay patungkol sa Kanya, at ito po ay natupad sa Kanya. Verse 45. Sabi po niya diyan, binuksan niya yung kaisipan ng mga alagad so they could understand the scriptures upang maunawaan nila yung lahat ng mga nakasulat. Si Jesus po at ang mensahe ng krus is a revelation. It is not a lesson. Ang ating Panginoong Yesus at yung gospel of grace, ito po ay revelation at hindi po lesson na itinuturo lang. Kapag ito po ay revelation, hindi ka makikipagdebate at hindi mo ipipilit. Kasi kung hindi binuksan ng Diyos ang kaisipan ng mga binabahaginan mo ng mensahe ng mabuting balita ng krus, ng mensahe ng krus at saka ng mensahe ng biyaya ng Diyos, hindi nila matatanggap. Revelation po kasi. Sabi po dito, He opened their minds. Nung buksan ng Panginoong Yesus ang kanilang mga isip, doon pa lang nila natanggap yung mensahe. Tayo po mga minamahal na nandirito ngayon at lahat po kayo mga nanonood sa online, mapalad po tayo, pinagpala po tayo ng Panginoon kasi na-reveal po sa atin ang mensahe ng krus, na-reveal po sa atin ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Pinili po ng Panginoon na ma-reveal sa atin kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sapagkat, maliban po na ipahayag ng Diyos, hindi po ito maunawaan. Kaya huwag po kayong magtaka. Maraming pastor po at maraming mga mananampalataya, hindi sila naniniwala sa grace, sa message of grace. Why? Wala po silang revelation. Ang revelation po nila ay, kailangan meron kang gawin, kailangan tulungan mo si Jesus, kailangan mong ingatan ng iyong pananampalataya, kailangan sumunod ka sa 10 utos. Hindi ka naman na Israelita eh. Yung 10 utos para sa mga Israelita yun eh. Ako po, akala ko nun, yung 10 utos, yun ang buhay eh. Pero merong bagong utos ang Panginoon, yun po yung ating sundin. The law of love, the law of life. Yung po mga tinuro po natin na mga bagong kautusan ni Jesus. So maliban po na maihayag ng Diyos, hindi po ito maunawaan. Dahil revelation, sabi ko nga po kanina, hindi po dapat pagdebatehan. Hindi po natin dapat na ipilit. Ito po ay maaari lang maunawaan kapag binuksan po ng Diyos ang kanilang kaisipan. This is revelation knowledge from God. Ang wastong pagkakakilala kay Jesus at saka tinapos na gawa ay isang kapayagan na kaloob po ng Diyos. Tignan po niyo sinasabi ng 1 Corinthians 12:3. No one can say, Jesus is Lord, except the Holy Spirit. Except by the Holy Spirit. Hindi mo pwedeng makilala at maunawaan at sabihin na si Jesus ay Panginoon kung hindi yan inireveal sa iyo ng Holy Spirit. Hindi mo ba? So, ipanalangin po natin ang ating mga kapatid. Ako po, isa po sa mga matinding panalangin ko ay ma-reveal po sa mga kapatid natin, lalo na po sa mga pastor, yung mensahe po ng biyaya ng Panginoong Yesus. Kapag nakita po nila yung biyaya, tignan po ninyo, mas matindi pa sila sa pangaral kaysa sa atin. Amen! Hallelujah! So, the same po with the message of the cross or the gospel of grace. It can only be received by revelation. Kung hindi sa pamamagitan ng Holy Spirit, kung hindi ni-reveal sa'yo ng Holy Spirit, hindi mo matatanggap. Because no amount of human explanation can make you understand. Only God can open spiritual understanding. Kahit anong gawing pangangaral ni Pastor Rolly dito, ni Pastor Ray, ni Pastora Shirley, ni Pastora Carla, kahit ano pong gawin naming pangangaral dito, kahit po ibagsak na namin ang aming mga sarili patungkol sa mensahe ng grace, kung walang revelation, hindi nyo po tanggap. Kaya po, i-desire ninyo, ipanalangin nyo sa Diyos, kung hindi pa rin nyo naunawaan hanggang ngayon, na i-reveal po sa atin ng Panginoon yung kanyang mensahe. Kapag naunawaan mo ang message of the cross, ang gospel of grace, mapalad ka kapatid kapag naunawaan mo. Kaya ako, sabi ko, mapapalad tayo rito sapagkat ito ay inihayag sa iyo ng Diyos at hindi inihayag ng tao. Tignan niyo sinasabi ng Matthew 16 hanggang 17.
ito pong context po nito, tinanong po sila ng Panginoong Hesus, ano sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Sabi nila, ikaw daw si Elijah, ikaw daw yung propeta, ikaw daw ang ganyan. Sabi ng Panginoong Hesus, kayo, anong tingin nyo sa akin? Sino ako? Sumagot si Pedro. Sabi ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Ano sabi ng Panginoong Hesus sa kanya? Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Mapalad ka, sapagkat ang nag-reveal niya sa iyo ay ang Amang nasa langit. Mapalad tayo sapagkat ang nag-reveal ng mabuting balita ng biyaya, the gospel of grace, the message of the cross, ay hindi tao ang naghayag po sa atin, ay walang iba kundi ang ating Amang nasa langit. Amen! Hallelujah! So, sabi ko po kanina, it is shadow in the old, revelation in the new. Kukuha lang po tayo ng mga sample. Hindi po natin kailangan isa-isahin mula sa Genesis hanggang sa Malakay. Halimbawa, magpapakuha ka ng dugo, magpapa-blood test ka. Kukuha ka lang ng konti, di ba? Sa ringgilya. Hindi mo kukunin lahat yung dugo. Pag naubusan ng dugo niyan, baka, alam nyo, isang araw, kwento ko lang po ito, side lang, para hindi kayo antokin. Nagpaalam naman ako sa inyo, mahaba-haba ito Meron pong isang nagmamalaki na yung daw lamok sa kanila doon sa Palawan. Doon po uso yung malaria, di ba? Kasi laki daw po ng tutubi. Sabi nung taga Pampanga, sabi niya, walang kwenta yan doon sa lamok namin sa Pampanga. Bakit? Doon sa amin sa Porac, sabi niya, yung lamok namin doon, kasi laki ng kalabaw Sabi nung isa, siyempre hindi siya mahihigitan, sabi niya. Halika, sabi niya. Nakikita mo ba yung tao yon? Sabi niya. Nakita niya si Palito. Nakita niya si Palito, no? Sabi niya, kinagat siya ng lamok sa amin, sabi niya. Alam mo ba kung sino yan? Sabi niya. Hindi, sabi niya. Dati yan si Ike Losada. Nung kinagat siya ng lamok, naubos yung dugo. So hindi po natin kailangan na, hindi po natin kailangan na lahat ng nasa Old Testament, i-discuss natin. Pipili lang po tayo, sa sample lang tayo. Halimbawa, sample lang natin. Genesis, kasi sabi ng Panginoong Yesus, isinulat siya ni Moses sa kanyang mga aklat, isinulat siya ng mga propeta, isinulat siya ng Psalm. Titignan po natin, Genesis 3:15. The seed of the woman. Sabi po ng Diyos sa Ahas, I will put enmity between you and the woman. Pag-aalitin ko kayo, ikaw at yung babae. Between your seed and her seed. Capital letter S yung seed. Yung seed na tinutukoy dyan ay ang Panginoong Yesus. Kaya po naniniwala tayo sa virgin birth kasi wala pong seed ang woman. Ang seed po, ang nagsusupply ng seed ay ang lalaki. Pero po yung seed of the woman na yan, hindi po lalang ng tao, ang Panginoong Yesus, kaya po siya ay isinilang ng isang birhen. So sabi po diyan, he shall bruise your head. Aapakan niya yung ulo mo, ang sabi ng Panginoon do sa Ahas, and you shall kagat his heel. Kakagatin mo yung kanyang sakong. You shall bruise his heel. Natupad po ba yan? Sa krus po, natupad po yan. Si Jesus po sa krus, dinurog po niya ang ulo ng ahas. Pero tinuklaw naman po siya ng dyablo sa sakong. Ang sugat sa sakong ay hindi po fatal at saka hindi po final. Yung pong pagkakatuklaw ng ahas sa Panginoong Hesus, ibig sabihin yung kanyang kamatayan sa krus, hindi po pinal yun. Bakit po? Nabuhay na muli ang Panginoong Hesus. Siya po'y nabuhay na muli. Ngunit yung kamatayan po ng Panginoong Hesus, dinurog po niya ang ulo ng ahas with vitality, with finality, and with fatality. Tingnan po yung sinasabi ng Hebrews 2:14. So, by His death, kanino kamatayan? Kay Kristo. He might destroy Him. Sino yung i-destroy niya? Yung devil who holds the power of death. Who holds the power of death? That is the devil. So yung ginawa po ng Panginoong Yesus, na pagkakapako po niya sa krus ng Kalbaryo, dinurog po niya ang ulo ng ahas. Yung pong gawa ng kaaway, yung pong gawa ni Satan, yung kapangyarihan po niya ay pinawalang bisa po ng Panginoong Yesus sa pamamagitan po ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Sa Genesis chapter 3 po, nakatala yung pagbagsak ng tao. Sa Genesis 3:7, mababasa po natin doon na si Adam and Eve, ang ginawa po nila ay
they clothed themselves with fig leaves. Dahil hubad sila, nakita nila hubad sila, ang ginawa po nila ay nagsuot po sila kumuha sila ng mga fig leaves, mga dahon, at yun po yung ipinangtakip nila sa kanilang kahubaran. In short, nag-salad dressing sila. Diba? Nag-salad dressing po sila. Okay. Pero hindi po sapat yun eh. Kaya hindi po yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan po kasi ay sabi po ng Hebrews, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. So sa Genesis 3:21, kung pumatay po ng hayop ang Diyos upang ito po ang ipantakip sa kanilang kahubaran. Tignan niyo po ito, exciting po ito. Yung pong skin, yung pong balat. Sa Hebrew po ito ay ore, meaning animal skin, leather skin, or hide, itago. Kapag tinakpan ka ng skin ng animal, ikaw ay matatago. Matatago yung ayaw mong ilantad. Yung root word po niyan ay or. Nang ibig pong sabihin ay gawing naked, hubaran. Yung root word po niyan. Okay? Samahan niyo po ako. Yung pong ore, to hide, ay galing po sa to be made naked. In the garden, pumatay po ng hayop ang Diyos, dumanak po ang dugo. Sabi ko nga kanina, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Kinuha po yung balat upang takpan ng kahubaran ng tao. God made the animal naked so that man's nakedness may be hidden. Kinuha po ng Diyos yung balat ng hayop at ito po ay ipinantakip sa kahubaran ng tao para po ang tao ay maitago po o naging naked po yung hayop. Yung pong hayop na hubaran. Tinanggal yung balat eh. Para yung tinanggal na balat sa kanya, yun naman po yung ipantakip sa hubad na tao. Nangyari po ba yan sa krus? On the cross, God unclothed His own Son so that He can clothe us with His righteousness. Sa krus po, ang ginawa ng Diyos, si Kristo po ay naging kasalanan, siya po'y hinubaran upang tayo po ay mabihisan ng kanyang katuwiran. Nakita nyo, nakatago lang siya pero nandun po siya sa lumang tipan. Punta tayo sa second book, Exodus. Ito po, pamilyar po kayo rito. Pamilyar po kayo doon sa ililigtas na sila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang sabi po ng Diyos, maglagay kayo ng dugo. Ano po sabi niya dyan? Paki-advance mo na kapatid. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. At pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo. Pag nakita ng Diyos yung dugo ng hayop na nandun sa kanilang hamba ng kanilang mga pintuan, hindi sila papasukin ng kamatayan, kundi lalampasan po sila ng kamatayan. Nangyari po ba yan sa ating kapanahunan? Ang blood po ay malinaw na malinaw na mensahe po ng krus, na mensahe po ng tinapos na gawa ng Panginoon. Sa bahay po ng mga Egyptians at sa bahay po ng mga Israelites, may namatay. Sa bahay po ng mga Egyptians, may namatay. Sino po namatay? Yung firstborn. Sa bahay po ng mga Israelites, may namatay din po ba? Meron. Sino po namatay? Yung lamb, yung kanilang ginawang pagkain. Ang namatay po sa mga Egyptians, dahil sila po'y dinaanan at hindi po nilampasan ng kamatayan, yung pong mga firstborn. Pero dahil sa mga Israelita, merong namatay, ang namatay po ay ang lamb, yung pong tupa na kanilang inihanda doon sa Passover, sila po'y nilampasan ng kamatayan. Nakita niyo po ba yon? Nilampasan sila ng kamatayan dahil po sa dugo ng kordero. At gayon din naman po, mga minamahal, lumagpas po sa atin ang walang hanggang kamatayan. Kaya meron po tayong eternal salvation dahil dumanak ang dugo ng Panginoong Yesus sa krus. Dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus, sabi po ng Panginoon, kapag nakita ko ang dugo, nakita po niya ang dugo ng kanyang anak na dumanak sa krus ng Kalbaryo, humugas sa ating mga kasalanan. Kaya nilampasan po tayo ng kaparusahan. Hindi ka maiimpyerno, kapatid. Uuwi ka sa iyong tahanan, doon sa eternity. Kasama po ang ating Panginoong Yesus at kasama ng ating Diyos Ama. Tayo po ay nagtiwala kay Jesus. Meron po tayong buhay na walang hanggan.
Hindi na po tayo hahatulan. Lumipat na po tayo mula sa kabuhayan. Lumipat na po tayo mula sa kamatayan, papunta po sa kabuhayan, ang sabi po ng John, chapter 5, verse 24. Isa pa pong simpleng sinulat ni Moses sa Numbers 21, verse 8. Naalala po nyo nung matuklaw sila ng ahas doon sa disyerto? Nung tumawag po sila sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, gumawa kayo ng bronze na ahas. Tapos isabit nyo sa poste. Sino man ang titingin doon, sabi ng Panginoon, ay mabubuhay. Anyone who is bitten can look at it and live. Next verse. So gumawa po si Moses ng bronze na ahas. Ang sabi po diyan, look at the bronze snake and you will live. Yun po nangyari. Nangyari po ba yan sa kapanahonan po ng Panginoong Yesus? Ang fulfillment po niyan ay nasa bagong tipan sa John chapter 3 verse 14 to 15. Ano po ba kasi yung ibig sabihin ng bronze na ahas? Bakit ako titingin sa ahas? Hindi ba yung ahas ng diablo? Pero yung pong bronze na ahas, ang ibig po sabihin nun, yung bronze na snake, it represents curse, sumpa. Si Jesus ay naging sumpa nung siya po ay nakapako sa krus. Kaya sino man ang titingin sa Panginoong Yesus, sino man ang tumingin sa ahas ay maliligtas, magkakaroon ng buhay. Sino man ang titingin sa Panginoong Yesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So John 3, 14 to 15. Just as Moses lifted up the snake in the desert, ang sabi ng Panginoong Yesus, the Son of Man must be lifted up that everyone who believes in Him may have eternal life. Kapag tumingin po tayo sa krus ng Kalbaryo, nandoon ang ating Panginoong Yesus at nakabayubay, tinatanggap lahat ang ating mga kasalanan. Kapag tayo po inanampalataya sa Kanyang tinapos na gawa, meron po tayong eternal life, meron po tayong salvation. Naihula po yan sa Numbers, Book of Numbers. Amen? So, para naman po, hindi nyo sabihin na puro kay Moses yan. Punta tayo sa propeta. Isa lang po, isang propeta lang. Si Isaiah. Ito po yung paborito nating chapter ng Isaiah. Chapter 53. Sabi ng verse 4 to 5, surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Nagpo-prophesy po, hinuhula po ito ni Isaiah. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. Next verse. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. And the punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds, we are healed. Nangyari po ba yan? Ito po yung fulfillment. Matthew chapter 8, verse 16 to 17. When evening came, many who were demon-possessed were brought to Him. And He drove out the spirits with a word and healed all the sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Kinote po ni Matthew si Isaiah at ang sabi niya, He took up our infirmities, our sicknesses, and carried our diseases. At sabi ni Peter sa 1 Peter 2:24, who Himself, ang Panginoong Yesus, bore our sins in His own body on the tree, that we, having dead to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Mensahe pong inihula ni Isaiah at ngayon po ay mensaheng tinatanggap natin dahil ito po'y na-fulfill sa ating Panginoong Yesus sa ating kapanahonan. Amen? O tingnan na po, last na po ito, Psalm, awit. Ito po yung sinisigaw ko po kanina. Psalm 22 verse 1. Ang sabi po ng sumulat ng awit, my God, why have you forsaken me? Nagkaroon po ba ng kaganapan yan? Sa krus po, sumigaw ang ating Panginoong Yesus. My God, why have you forsaken me? Pinulfill po ng Panginoon. At ang sabi ko nga kanina, kaya siya'y pinorsake ng Panginoon ng Diyos, ay para tayo po ay hindi na iporsake ng Diyos magpakailan pa man. Yung Old Covenant po was a shadow. Ang fulfillment po ay nasa New Covenant. Sabi po ng Hebrews 10:1, ang Old Covenant ay shadow. At ang fulfillment po ay nasa New Covenant. Si Kristo po ang substance. Siya po yung reality. Sabi po ng Colossians chapter 2, verse 16 to 17. Sa Old Covenant po, si Jesus ang ilaw. Pero po siya nasa likod. Kaya nakikita natin, shadow lang. Pero kapag iniharap mo na si Jesus, hindi mo na makikita yung shadow. Ang shadow ngayon ay yung nasa likod niya. Ngayon po sa New Covenant, nakaharap na po ang Panginoong Yesus sa atin, shadow na lang po yung Old Covenant.
So, malinaw po ba yan? Naintindihan na po ba natin na yung mensahe ng krus ay mensahe na inihula sa lumang tipan at binulfil ng Panginoon sa bagong tipan? Hindi pa po ba kayo natutulog? O last na po ito. Pagkatapos, matatapos na po ako. Hindi ko lang po kasi mapalampas yung pagkakataon na maibigay ko po sa inyo yung mensaheng ito. Ang mensahe po ng krus is the soul. It is the only message in the Bible. Wala pong ibang mensahe pa, kundi ang tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus. Ang mensahe po na dapat iminemensahe, hindi po yung isinulat ng mga tao sa secular. Pagkatapos po, nabasa mo, dadalhin mo sa pulpito, ipapangayag mo, ipapangaral mo. Alam mo kung bakit? Kapag ang ipinapangaral mo dito ay ang sinulat ng tao, iniinsulto mo yung tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. Dapat po ang ipinapangaral sa pulpito, ang mensahe lang sa pulpito ay walang iba kundi si Jesus. Kasi si Jesus ang napako sa krus. At ang kanyang ginawa, yung kanyang tinapos na gawa. Walang ibang mensahe. Hindi yung mensahe na 5 dapat mong gawin para ka maging matagumpay, 10 dapat mong gawin para ikaw ay manatiling ganito. Hindi po yun eh. Ang mensahe po na dapat na minimensahe sa pulpito ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus at ang kanyang sinulat, tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Balikan po natin yung aking verse kanina, 1 Corinthians chapter 2, verse 2. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Ang importance po ng mensahe ay hindi po, it is not in anyone or anything. Wala sa sino man o sa ano man. It is not to know anything among you, ang sabi ni Paul. Ang focus po ng mensahe ay si Kristo at ang krus. And this is the only message. Jesus Christ and Him crucified. Wala na pong iba. Yun lang po yung mensahe natin. Tingnan po natin sa iba't ibang version ang 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Sa NCB, ang NCB po ang ibig sabihin niya, New Century Version. I decided that while I was with you, I would forget about everything except Jesus Christ and His death on the cross. Kakalimutan ko lahat. Ang aalalahanin ko lang ay ang mensahe ng krus, ang mensahe ng Panginoong Hesus. Sa New English Translation, for I decided to be concerned about nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Ang concern ko ay hindi tungkol sa inyo, kundi tungkol lamang kay Kristo at sa kanyang pagkapako sa krus. Sa God's Words Translation, while I was with you, I decided to deal with only one subject. Ano yung subject na yon? Jesus Christ, who was crucified. Sa Living Bible, for I decided that I would speak only of Jesus Christ and His death on the cross. Wala na akong ibang ipapahayag pa, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang at ang kanyang kamatayan sa krus. Dinisisyonan po ni Paul, ang kanyang emphasis, ang kanyang focus, ang center po ng kanyang pangangaral ay walang iba kundi yung pinaka-greatest message of all. And this is the message of the cross. Ito po yung mas mahalaga. Ito po yung mahalaga ito kanino man, sa ano man. Sabi ni Paul, maging sa aking sariling buhay, mas mahalaga yung mensaheng ito. Tignan po natin ang sinabi niya sa Acts 20 verse 24. I consider my life worth nothing. Walang kwenta ang aking buhay, sabi ni Paul. If only I may finish the race and complete the task that the Lord has given me. Alin po yung mas mahalaga kay Paul? Hindi po yung kanyang buhay. Ang mas mahalaga po kay Paul ay yung gawain na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Ano po yung task na yon? The task of testifying to the gospel of God's grace. It is not testifying to the 10 commandments of Moses. It is not testifying about your good works. It is testifying about the finished work, about God's grace, about the gospel of our Lord Jesus Christ, about the message of the cross. Wala na pong iba. Kahit magkasabit-sabit man po ako dito, wala po akong ibang imemensahe, kundi yung tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Woo! O last verse na lang. Nainip na kayo kasi last yes na. Revelations 22 verse 21. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Amen? Ang iniwan pong mensahe ng Biblia, ano po yung pinakahuling libro ng Biblia? Ito po yung pinakahuling verse ng Bible, Revelations 22 verse 21. Ano po yung mensahe? The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Hindi niya sinabi, the 10 commandments of Moses be with you all. Hindi niya sinabi, na yung dapat gawin ng tao, yun ang ilagay natin dito sa pinakahuling bahagi ng Revelation. At sumagot kayo ng amen. Kayo na lang. Amen?
Ang iniwan pong mensahe bago po nagsara ang New Covenant ay mensahe ng biyaya ng Panginoong Yesus. The grace of God be with you all. Yun po yung ibig sabihin nasumulat ni Juan. The message of the cross be with you all. Sagot? The message of the cross is the gospel of God's grace. And this good news of our Lord Jesus Christ be with us all. Amen. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa iyong kapahayagan ngayong umaga. Alam ko po, pinuno mo po kami at ibinahagi mo po sa amin ang mensahe ng krus. Ang mensahe po ng krus ay walang iba kundi yung gospel of grace, kung ano po yung ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. At ito po yung aming pinasasalamatan. Ito po yung aming ipinopokus sa aming pangangaral. Ito po yung dadalhin namin sa mga nasa sanlibutan bilang yung mga Christ ambassadors. Ito po yung aming mabuting balita na ihahayag sa kanila at ihahayag po sa pamamagitan ng aming mga buhay. Tanggapin mo po ang pagsasalamat po namin at ang kabutihan mo, Panginoon, na sa lamang po namin itinataas sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa iyong katapatan at sa iyong dakilang biyaya sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Praise God. What a wonderful message.